Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Idol, patulong po, paano gamutin yung napilay o nabalian ng paa at ilang araw mag-ilom? Salamat po sa sagot, Idol. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, paano daw gamutin yung napilay o nabalian? Alam nyo mga kaibon, wala po akong gaanong idea kapag ganitong medical ang pinag-uusapan sa mga alaga po natin. Meron kasi ako noon Crimino Opa, sumabit yung ring sa cage. Tapos lipad siya ng lipad, hindi makaalis. Nung kukunin ko na, mas lalong naging agresibo. At yun po, nabalian po ng paa. As in talagang nabali po yung buto ng paa niya. 2 days lang po ang inabot noon sa akin mga kaibon, pero namatay din po. Ang ginawa ko po doon, first aid lang dahil wala naman tayong idea pagdating po sa ganito. Yung nabali po niyang paa, parang pinagdugtong ko lang, nilagyan ko lang po ng tali. Kaso kada likot niya, halimbawa kakain bababa, yung paa niya syempre pilay, putol, may tali lang. Kapag nagagalaw po, dumudugo. So yun siguro ang naging case ng pagkamatay, parang naubusan ng dugo. Kaya po sa ganitong katanungan sa atin ng kaibon natin, wala po tayong gaanong maibibigay ditong idea, kundi first aid lang din po. Talian nyo po yung paa, parang pagdugtungin po ninyo. Pwedeng gumamit kayo kung anong available dyan. Kung wala, pwede naman na tela, yung cotton na manipis lang. Tapos wag nyong gaanong bulabugin para hindi din gagalaw, para hindi dumugo yung sugat, para hindi po maubusan ng dugo. Kasi ganun po nangyari doon sa Crimino Opa ko noon. Talagang kahit ako hirap kung anong gagawin. So yun lang ang tanging parang alam ko, bigyan ng first aid na ganon. Kaso nga lang yun, kapag gagalaw, dumudugo yung sugat, tapos yun ata yung ikinamatay, yung naubusan siguro ng dugo. So sir, pasensya na po, nagpapakatotoo lang po tayo dito na wala talaga tayong idea pagdating po sa ganyan. Pwede po kayong maghingi ng advice sa talagang marurunong po pagdating sa mga ganitong senaryo. Kahit po yung mga kaibon natin sa mga page, baka may idea sila. So pwede po kayo humingi ng suggestion sa kanila kung ano ang dapat at nararapat gawin po. Kaya sir, pasensya na po. So ito po yung pangalawang katanungan sa atin. Sir, nag-stop mag-egg mga alaga ko. Mag 1 year na. Ano kayang magandang gawin dahil nagawa na lahat ng nalaman ko, nag-vitamins, nag-gulay, nag-deworm, nag-successor, nag-sili, nagkulasiman, wala pa rin, nasa 20 per alaga ko, pero 1 year na sila lahat nag-stop mag-egg. Sana mapansin, salamat. Mga kaibon, 1 year, so talagang matagal po yan at medyo kakaiba dahil kung mga proven breeder yan, ang tagal naman ng pinahinga, 1 year. So sa tingin ko dito, base sa experience ko rin noon, baka ito po napagbigay ninyo ng successor. Ako po, hindi po ako nagbibigay ng successor dahil sa karanasan ko sa pagbibigay ng successor, sa totoo lang po noon, kapag malapit na mag-breed yung mga alaga natin, araw-araw ako nagbibigay po niyan. Kaso ang problema, kapag po nasobrahan po ang pagbigay ninyo, for example, kagaya ng sa straight, sabihin na natin sa 5 months, dahil hindi nagbe-breed po yung mga alaga ninyo. Sa 5 months, nagbigay kayo ng straight, puro nagbibigay kayo araw-araw successor. Talagang hindi po yan magbe-breed. Mag-i-stop po talaga yan. Dahil kapag po nasobrahan ang pagbigay sa successor, yan po nakakapagpahinto sa pag-breed ng mga alaga natin.
Kagaya lang din po yan ng halimbawa yung breeder mo nagbibigay ka palagi ng successor tapos ng itlog. Tapos patuloy ka pa rin na nagbibigay ng successor sa kanila. Yung alaga po ninyo niyan, kahit proven breeder po yan, kapag tinuloy-tuloy yung pagbigay, pwede ang mangitlog ng 10 pero walang mga laman. Ganon po kasi ang successor mga kaibong, pampaitlog kasi yan ng mga alaga natin. Pero kapag nasobrahan ang bigay, hindi nangingitlog. Kapag tama naman yung pagbigay, for example, tama naman yung pagbigay mo, tapos nangitlog nga, ngayon, nung nangitlog na, nagbigay ka pa rin, tuloy-tuloy po yan mangingitlog para po yung pato or itik. Mangingitlog po yan ng 9, 8 hanggang 10. Kaya po ako mga kaibon, hindi po ako nagbibigay ng successor sa totoo lang. Hindi naman po kailangan talaga yan. Ang kinakailangan sa ibon natin para mangitlog ng maganda, tamang kondisyon ng katawan, vitamins, gulay, ganyan po ang kinakailangan ng mga alaga natin. Hindi na po kailangan ng mga successor pellet mga kaibon. Dahil yan ang problema pag nagbibigay tayo ng successor pellet. Kapag nasobrahan, hindi nag-iitlog. Kapag naman nangingitlog, nagbigay, halimbawa nangingitlog na, nagbibigay pa tayo, infertile yung itlog at marami pa yung nilalabas na itlog mga kaibon. So, isa po yan sa tinitingnan ko na baka po posibleng dahilan kung bakit po nag-stop ng ganyang katagal. Ang mapapayo ko lang po, stop nyo na po ang pagbigay ng successor na yan. Ganito na lang po ang gawin ninyo. Yung mga pair po ninyo, hulihin nyo. Kapain nyo po ang katawan. Kapag po ang katawan okay naman, medyo mataba naman, okay na yan. Kinakailangan na lang dyan, vitamins, gulay, tapos i-remind mo, bigyan mo sila ng nesting material. Yung ibang pair naman, kapain mo po. Kung meron mga payat dyan, yun po ang pukusan mo. Mag-deworm po kayo. Kapag na-deworm nyo na po yung ibon, magbigay po kayo ng vitamins araw-araw at magbigay po kayo ng additional na sunflower sa patoka para po bumilog ng konti ang katawan. Kapag po okay na yung katawan, stop muna po ang pagbigay po ng additional na sunflower. Ibalik mo na po sa dating patoka para ma-maintain. So lahat ng pair mo, ganun po ang gawin mo. Yung mga hindi maganda ang katawan, bilangin mo, tapos purgahin mo, i-condition mo po yung mga katawan nila. Ganun lang po yan mga kaibon. Ngayon, dahil nagpapataba ka doon sa mga medyo payat, nagpapataba, pinapaganda natin yung katawan kasi kinokondisyon natin. Ganito po ang technique dyan. Magbigay kayo ng kangkong, mas maganda 5 times a week. Magbigay po kayo sa kanila ng kangkong umaga, hapon, bigyan nyo po sila ng kangkong. Siguro ko mga 2 weeks, or baka wala pa. Kapag nagbibigay ka ng additional doon na sa patoka nila ng sunflower, tapos magbibigay ka ng 5 times a week ng gulay na kangkong, siguro kung mga 9 days or 8 days, hulihin mo, kapain mo. Talagang babalik po ang sigla ng katawan niyan. Magiging kondisyon na po ang katawan niyan. Ganon po ang gagawin ninyo sa mga payat po ninyong pair. So doon sa mga payat mong pair, ganon ang gagawin mo. Sa mga okay naman ang katawan, hayaan mo na sila, stable mo na lang doon sa vitamins, tapos pwede kang magbigay ng gulay, mas maganda, malunggay, kahit na 2 times a week or 3 times a week. Or kaya naman kangkong, pwede naman po yan 2 times a week or 3 times a week doon sa mga magaganda na ang katawan. Pero sa mga payat, 5 times a week or kahit na straight 1 week, magbigay po kayo ng gulay na kangkong sa kanila. Tapos additional na sunflower doon sa patoka po na binibigay po ninyo. Ngayon, ang masasabi ko lang, para hindi magkaroon ng sapola naman yan,
pagka 8 days, hulihin nyo po para kapain nyo. Para masalat po ninyo kung maganda na uli po ang katawan. So, hulihin mo lahat ng breeder mo, isa-isahin mo po, hawakan mo po, kapain mo kung mga payat. Yung mga payat, tandaan mo para sila yung gagawa natin ng ganitong senaryo na pinapaliwanag ko. Yung mga magagandang katawan, okay na yan sa maintain na patoka at vitamins 3 times a week. Magbigay din kayo ng gulay sa kanila. So yan po ang gagawin po ninyo sa mga breeder po ninyo. Ngayon, doon sa mga magaganda ang katawan, i-remind nyo po na magbigay kayo ng nesting material sa kanila. Bigyan nyo po sila ng nesting material para ma-remind na dapat silang magpugad dahil alam na nila po kung ano mga kasunod niyan. Ngayon mga kaibon, panghuli, i-check mo po lahat ng loob ng nest box. Or mas maganda, palitan mo po yung loob lahat ng nest box, linisin ninyo. Dahil isa rin yan sa minsan na talagang hindi pumapasok yung mga breeder natin sa loob ng nest box kasi ang daming mga insekto dyan. I-check nyo yung ilalim ng nest box niyan mga kaibon. Meron kayong makikita dyan na yung parang bag na kulay itim. Maliban doon, sa ilalim ng nest box niyan baka po merong mga uod dyan na uod sa kahoy. Lalo kung matagal na po yung nest box po ninyo. Ngayon, sa paglinis ng nest box para mas kumpleto yung dating natin pag ng mga alaga, ready to breed na lang o ready to nesting na lang. Palitan nyo yung loob ng nest box alisin nyo yung linisin ninyo, yung mga nesting material dyan, linisin nyo, bigyan nyo na lang ng panibago. Tapos pag nalinis nyo na po, natanggal nyo na yung nasa loob, mas maganda, sprayhan nyo po ng wash out para yung mga insekto dyan na nasa sulok-sulok mamatay. Patay po yan ng wash out kahit yung mga bag na kulay itim, pati yung mga uod-uod na sa kahoy, patay po talaga yan ng wash out. So ganun na lang po ang gagawin po ninyo. Linisin nyo yung loob ng nest box, palitan po ninyo ng panibagong nesting material, sprayhan nyo po ng wash out kapag nalinis nyo na po yung pinakang loob. Tapos doon sa mga alaga po ninyo, hipuin po yung mga katawan, yung mga magaganda, i-maintain na lang yung katawan. Yung mga payat, i-kondisyon, purgahin, magbigay ng additional na sunflower doon sa patoka. Straight 1 week, mas maganda siguro yan, straight 1 week kangkong. Pagka 8 days, hulihin po ninyo, kapain nyo po ang katawan kung nanumbalik na ba. So kapag nanumbalik na ang katawan, stop na, i-maintain na po yung patoka, tanggalin na yung sunflower, na additional, maintain na sa patoka. Tapos yung kangkong 3 times a week na lang ang pagbigay. So okay na po yan, siguro ko magbe-breed na po yan ng maayos. Itigil lang po ang pagbigay talaga ng successor pellet. Huwag na po kayong magbibigay ng ganyan, vitamins lang po. Mas vitamins, tamang patoka, okay na po yan. 3 times a week gulay, goods na po yan, magbe-breed din po yan ng maayos. So hanggang dito muna yung video natin. Sana doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ka ng maayos. Maraming salamat po. Happy birding po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.